Gemini, hi, welcome to Mystic Queen PH. Titingnan natin ang energies for you ngayong full moon in Capricorn sa July 11, 2025 at 4:36 a.m. Philippine time. If you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paka-check nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support. Like, share this video at comment na rin kayo kung kayo naka-resonate. Okay, so for you, Gemini, itong full moon is happening in your 8th house, which is about transformation, so major change. This is also shared finances. So some of you, pwedeng kayo ay may matatapos na loan. Kung kayo nag-loan sa bangko or may utang kayo, ayan, finally, malapit nang matapos or matatapos nyo na yung babayaran, yung mga binabayaran ninyo. Some of you naman, merong accomplishments pagdating sa business, no? Or sa investments ninyo. Maaring nakikita nyo na kung ano yung naging resulta ng mga nasimulan yung negosyo or investments. Kung kayo ay nag-iipon ng pera, no? So, makikita nyo na kung magkano yung interest, yung earnings ninyo. Yan. Some of you meron din mga changes when it comes to maaring sa finances mo, merong bagong source of income, kaya lang pwedeng nagkakaroon ka ng ng challenge sa pagbabalance mo ng time, ng energy mo, dahil maaring nagta-transition ka eh. So, for example, meron kang trabaho, tapos nag-start ka or sinubukan mo magnegosyo a few months ago. Tapos nakikita mo na nagiging maganda na yung takbo ng negosyo mo. Pero, ayaw mo pa rin naman na mag-resign sa trabaho. So, kailangan i-juggle mo yung time mo, yung energy mo, yung efforts mo, dun sa parehong sources of income mo para hindi ka mamroblema in the end or alam mo na, may pareho mo maasikaso at walang mag-suffer. Merong help or tulong galing sa iyong family. You will receive assistance or support from your family members. Pwedeng tutulungan ka kung paano mag-manage ng iyong kaperahan or ng iyong oras. Also, pwede rin meron kang bibilihing bagong property. Or, hindi lang property, no? Pwede rin, gamit na mapapakinabangan mo for your job or for your business, for your career. Some of you meron din ditong inheritance. Yung pamana, no? So, maaaring makaka-receive ka ng pamana galing sa iyong parents or sa kanununuan mo. Pwedeng ito ay bagay, no? Lupa, pera, ari-arian. Okay, let's see. What is the energy of the 8th house? Justice. Page of Pentacles. Yeah, okay. So, parang may maghahati-hati dito, no? Hati-hati ng mana. So, kung yung iba sa inyo, meron kayong inaasahang makukuha, no, from your lolo, lola, or parents, meron na inaayos nyo na yan. Kung paano magiging hatian nyo sa mga kamag-anak nyo or mga kapatid ninyo. Yung iba, gagamitin nyo talaga yan sa isang negosyo. Okay? So, itong negosyo na to, maaring magbibigay ito sa'yo ng stability sa finances mo. Yung iba, may pag-aaralan, no? Pag-aaralan nyo muna, paano nyo ito papasukin, no? Especially kung kayo ay maglo-loan pa sa bangko. So, pay attention sa mga loans ninyo. Make sure na kaya nyo siyang bayaran. What is the energy of the 2nd house? The Lovers, 9 of Swords. Okay. So, some of you, pwedeng merong may isang challenge related sa mahal nyo sa buhay, na pwedeng meron siyang problema sa pera, na kailangan yung tulungan or hihingi ng tulong sa inyo. Okay? So,
maaring partner mo 'to 'no, na nagkakaroon ng struggle. Puwedeng related rin 'yun sa family niya. For example, meron kang asawa tapos yung asawa mo, nagkakaroon ng challenges sa finances or sa properties nila sa side nila 'no, sa parents niya or sa kapatid niya. This can also mean anyone that is close to you na nagkakaroon ng financial challenges or merong kailangang, let's say ibenta. Puwedeng sa'yo ibebenta yung gamit 'no, para ma-sustain yung kanyang financial needs. What is the energy of the 4th house? The Moon, Queen of Cups. So, very Cancerian yung energy nito. So, some of you will also merong tulong manggagaling sa isang feminine, no, or family member na feminine. So, it's gonna be your lolo or lola, your mother or sister na very caring and nurturing sa inyo. Especially kung ito ay issue sa pera or sa pamana or sa negosyo na kailangan talaga ng support from your loved ones. Yung ba sa inyo, you may feel a bit emotional rito sa situation ninyo with your family, your home life. Lalo na't yung parang hindi mo inaasahan kasi to. At hindi mo inaasahan na meron palang tutulong sa'yo or someone from the family cares about you. Let's see what else. The end of a tough cycle approaches. Yes, matatapos na kung ano man ang challenges na yan. Full moon in Capricorn. O yan. Full moon in Capricorn ngayon. So, kung ano man tong challenges that you've been going through in the past months, magagawan mo na to ng solusyon. Mariresolve na to. Leave the past behind. Ayan. So, pagdating sa mga pangyayari in your past, you will focus more on kung ano pa yung pwede mong gawin para ma-improve mo yung situation mo ngayon kaysa sa mag-dwell ka sa past or isipin kung ano yung dapat mong ginawa sana in the past, 'di ba? So, nangyari na yon, tapos na yon, hindi na natin yan maibabalik sa ngayon. So, kung ano yung pwede mong ayusin, i-work out sa present situation mo, doon ka na mag-focus. Okay? Para going forward ka na sa bagong experience, sa new beginning, or sa bagong opportunities na darating sa'yo. Ayan. So, that is your reading, Gemini. Thank you so much. See you again.